Paano nga ba yung pambansang pagkakaisa ay nauwi sa hayagang pagbabantaan? Dito, bubusisiin natin kung paanong gumuho ang tila matibay na alyansa ng Pangulo at Vice Presidente ng Pilipinas. Simulan na natin? Grabe, no? Isang napakabigat na statement direkta mula sa Vice Presidente. Ito na siguro yung pinakamalinaw na patunay ng lamat sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno natin. At yan yung malaking tanong, di ba? Tandaan natin, yung unity team nila parang di matinag. So paano sila nakarating sa puntong ito na ganito nakatindi ang away? Titingnan natin yung mga pangyayari at mga salitang nagtulak sa kanila sa magkaibang direksyon. Okay, so unang-una, suriin natin yung isang pattern na paulit-ulit na lumalabas, yung mga magkakasalungat na pahayag ng Vice Presidente na talagang nagpasiklab sa maraming kontrobersya. Tingnan natin tong timeline. Grabe, sa loob lang ng ilang buwan, iba na yung ihip ng hangin. Mula sa parang pag-i-encourage ng diskusyon tungkol sa pagbibitiw ng Pangulo, biglang naging todo kontra siya. Ano kayang nangyari sa gitna niyan? At dito, kitang-kita talaga, di ba? Magkatabi yung mga sinabi niya. Mula sa pagiging tila bukas sa ideya, naging sarado na yung pinto. Ang laking pagbabago sa pananaw na nag-iwan sa ating lahat ng maraming tanong. Ayon naman sa pagsusuri ng ilang sources, itong mga pabago-bagong statement, hindi raw ito basta-basta, sinasadya raw. Para sa kanila, yung katotohanan, para lang daw itong gamit na pwede mong itapon kapag hindi na nakakatulong sa'yo. Okay, so punta naman tayo sa ikalawang bahagi. Kasi may isa pang malaking puwersa dito na nakakaapekto sa buong drama. Ang International Criminal Court o ICC. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, yung ICC isa siyang korte na ang trabaho ay habulin yung mga individual para sa mga pinakamabibigat na krimen sa buong mundo tulad ng genocide at crimes against humanity. At dito na nagiging personal yung kwento kasi yung tatay mismo ng Vice Presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nahaharap sa ICC. At itong kasong ito parang anino na sumusunod sa bawat galaw ng pamilya nila. So, nung humiling yung kampo ng dating Pangulo na pansamantalang makalaya, hindi ito pinagbigyan ng ICC. At alam niyo kung ano ang isa sa pinakamabigat na rason na binigay nila? Yung mga mismong sinabi ng anak niya, ang Vice Presidente. Ayan, yan mismo yung ebidensya mula sa desisyon ng korte. Yung mga salita mismo ng Vice Presidente, yung ginamit na basehan para sabihing baka may plano silang takasan yung proseso ng batas. Ang laking irony, di ba? So dahil nga sa issue sa ICC at sa lahat ng nangyayari, tingnan naman natin kung paano naaapektuhan ng gulo na to yung katatagan ng gobyerno at syempre yung usapin ng succession o paghalili sa pwesto. Sa konstitusyon natin, simple lang yan. Kapag nabakante yung pwesto ng Pangulo, kahit anong dahilan pa yan, yung Vice Presidente ang aakyat, automatic yan. Ganun kasimple at kasensitibong usapang ito. At syempre, may tugon dyan ang Malacanang. Ang punto nila, sa lahat ng panawagan na mag-resign ng Pangulo, sa huli, iisa lang ang tiyak na makikinabang, at yun ay ang Vice Presidente. Alam mo na seryoso na ang sitwasyon kapag yung militar na mismo ang naglalabas ng statement. Ito'y isang malinaw na senyales na yung away politika sa itaas mayroon ng potensyal na makaapekto sa katatagan ng buong bansa. At sa huling bahagi natin, dito napapasok yung tanong kung paano yung lahat ng ito ay nauwi sa isang parang desperadong labanan para kontrolin yung kwento, para kontrolin yung perception nating lahat. Dito na pumapasok yung konsepto ng projection sa politika. Alam mo na yon, yung parang ikaw yung may problema pero sa iba mo ituturo yung daliri mo. Sabi ng mga source, ito raw ang estilo ng Vice Presidente. Kapag nag-akusa siya, salamin lang daw yon ang sarili niyang mga issue. At may nakita raw na pattern yung mga kritiko sa paraan niya ng komunikasyon. Tinawag pa nga nila itong Duterte 3-Act Formula. Step 1, magbato ng isang mabigat na akusasyon. Step 2, itanggi. Step 3, akusahan yung iba. Parang cycle na raw na paulit-ulit na nangyayari. Sa sobrang tindi at dalas ng mga pabago-bagong salita, sabi ng isang source, hindi na raw ito politika lang, para na raw itong performance art. Yung layunin, hindi na yung katotohanan, kundi yung gumawa ng ingay at kalituhan. Kaya sa dulo, tayo yung naiiwan na may tanong. Sa gitna ng ganitong digmaan ng mga salita, saan nga ba natin mahahanap ang totoo?
Baka yung sagot nasa pagitan ng mga salitang binitawan at sa mga dahilan na hindi nila sinasabi.